Kabanata 2381. Wala ni isa man lang naligtas. Kuya Rui, Kuya Rui. Sa oras na ito, ilang kabataan na inilarawan bilang lanta ang tumakbo. Since the accident, dito na sila tumutuloy, at syempre wala silang balak kumain o matulog. Mukha silang haggard. Sorry, masyado akong late. Ang tono ni Surui ay naglalaman ng pakiramdam ng pagkakasala. Actually, nang ma-realize niya na baka gumawa ng move si Rabasen. May pinadala na siya mula sa City of Darkness. Gayunpaman, ang bilis ni Rabasen ay masyadong mabilis. Bilasan mo, at pagdating mo dito, buong araw na nag-aalab ang buong buhay ni Ruiran sa hotel na ito. Sa ganoong taas, hindi ito maabot ng mga water cannon ng mga lokal na fire truck. Sa huling pagsusuri, ang industriya ng turismo sa lungsod ng Gears ay unti-unting umusbong sa nakalipas na 2 taon. Hindi pa ito binuo, at maraming pasilidad ang hindi makakasabay. Buti na lang at off-season, at walang masyadong turista. Kung nangyari ang ganoong kalaking bagay, hindi magkakaroon ng kaguluhan at malalaman ito ng lahat. Kuya Rui, Kuya Yuanto at Lindsay, sila, sabi ni Xiaoho, niyakap si Su Rui at umiiyak. Tinimulan talaga ni Xiaoba na sampilan ang sarili. Nagsindi ako ng apoy, sinunog ko ang hotel. Natakot ako sa kamatayan, kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ang lahat. Ilang lalaki ang lumuluha, hindi mapigilan ang lungkot. Matapos marinig ito, umiling si Surui. Hindi mo kasalanan, kahit na hindi ka mag-apoy, sisindihan pa rin nila ito, ginagawa mo ang tama, walang mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Bukod dito, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa takot sa kamatayan. Nakita ni Surui ang sitwasyon noong panahong iyon sa pamamagitan ng video. Lahat ay malakas at hindi sumusuko. At walang yuyuko sa mga mersenaryo. Ito ay masyadong mahalaga. Dalhin mo ako para makita sina Yuanto at Lindsay. Ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabi. Babalik si Yeluo sa kanyang pinagmulan, ano man ang gawin niya, kailangan niyang ibalik ang mga ito sa Huaxia. Oo, malakas na tumango si Xiaoba at ang iba pa. Umihip ang simoy ng hangin sa lugar ng konstruksyon, na nagbibigay sa mga tao ng napakalungkot na pakiramdam. Ang puso ay mas malamig kaysa sa panahon. Pagkatapos lumabas ng mortuary, tumayo si Surui sa pintuan, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may hindi na pagkukunhang pagpatay sa kanyang boses. Parehong pangungusap iyon, gusto kong bayaran nila ng dugo ang kanilang mga utang. Ang pagsusumikap ni Qin Yueran ay hindi masasayang, sina Qin Yuanto, Lindsay at iba pa ay hindi maaaring mamatay sa walang kabuluhan. Ang sino mang gumawa nito ay kailangang magbayad ng kanyang buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, tumango si Xiaoba at ang iba pa. Kuya Rui, gusto rin naming makisali, gusto rin naming ipaghiganti ang paghihiganti ni na Kuya Yuanto at Lindsay. Sabi ng ilang kabataan mula sa pamilya Qin. Ang kabayaran mula sa kumpanya ng Decora Sayon ay pansamantala kong babayaran. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay simulan kaagad ang trabaho. Kailangan kong gawin ang Yueran Life Hotel sa pinakamake. Ling posibleng panahon. Ibalik, tinabi ni Surui na nakapikit ang mga mata. Ito ay hindi isang maliit na proyekto. Okay, Kuya Rui. Magsisimula na tayo kaagad sa trabaho kapag huminahon na ang mood doon. At ibibigay natin ito. Ang bawat manggagawa sa kumpanya ay bumibili ng personal na seguro sa kaligtasan. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Xiaoba at ng iba pa nang marinig nila ito. Sa panahon ng kaguluhang ito, 2 o 3 manggagawa ang namatay sa kumpanya ng Decora Sayon. At iilan ang nasugatan. Malaking pera, ang pagpayag ni Surui na pansamantalang ibigay ang perang ito ay maaaring ituring na solusyon sa kanilang mga kagyat na pangangailangan. Ang pinakamahalagang bagay ay, itinuon ni Surui ang kanyang mga mata sa ilang kabataan. Ang bagay na ito ay kailangan pa ring itago. Para kay Yueran, sa anumang kaso, huwag kang kilala ng pamilya Qin. Tumango si Xiaoba, pagkatapos ay nag-alinlangan. Brother Rui, alam ko, ngunit hanggang kailan natin ito itatago? Kung tutuusin, imposibleng itago ito ng napakatagal, at baka malantad ito sa loob ng 2 o 3 araw. Marahan na ba maantong hininga si Surui? Hawakan mo ito hanggat kaya mo, malalaman ni Yueran sooner or later. Maaaring ay refurbished ang hotel, ngunit hindi na muling mabubuhay si Qin Yuanto at ang iba pa.
Means, binayaran na ng sponsor ang buong balanse. Isang itim na lalaki ang tumayo sa harap ng kama at sinabing, may dagdag na $100,000 doon, sinasabing para sa iyo iyon. Nagpapagaling. May benda si Maine sa isang binti, at halatang namamaga ang tungki ng ilong. Pinagalitan niya, Dam, mabibili mo ba si Lousy ng paa at sternum sa halagang $100,000? Ang itim na lalaki ay tumawa. Ikaw ay isang sugat lamang sa laman, at ito ay higit sa $10,000. Gayunpaman, medyo nagalit si Maines. Ang moldito mong China na duwag mo, muntik na akong patayin. Kung sasaksakin niya siya ng 2 sentimetro papasok, ang arteria sa iyong hita ay maaaring tuluyang maputol. Tinabi ng itim na lalaki. Maaaring hindi mo rin kami makakausap ng ganito. Ito ang kahihiyan ng aking buhay. Saway ni Maines, hinihingal. Nagtamo siya ng 2 saksak at isang bali ang kanyang sternum. Isa itong eksenang hindi naisip ni Maines. Bagamat hindi nakamamatay ang mga pinsalang ito. Maaapektuhan din siya ng mga ito sa kanyang buhay, ilang impluensya. Matapos mabuhay ng 3 o 4 na araw, walang problema si Maines na bumangon sa kama at maglakad. Maines. Kahit na ang sponsor sa pagkakataong ito ay nagbigay sa amin ng isang maliit na gawain, ngunit sila ay sapat na mayaman, sa palagay ko maaari kaming makipagtulungan sa kanila sa mahabang panahon. Tumango si Maines. Oo, syempre, depende kung ganoon karami ang mga gawain nila. Ngayong dumating na ang pera, magsaya tayo kasama ang mga kapatid. Tumayo si Maines na nakasaklay. At saka sinabing, Jack Ellen, pumunta ka na lang sa bar na madalas nating puntahan, sabihin mo sa amo, kunin mo lahat ng magagandang babae, at ipapareserba natin ang venue. Narinig ito ng itim na lalaki na nagngangalang Jack Ellen, sumigaw muna siya ng tuwang-tuwa, at pagkatapos ay sarkastikong sinabi kay Maines. Sabi ko boss, pailay ka, paano ka makikipaglaro sa mga babae? Hahayaan mo bang maupo ang mga babaeng iyon sa ibabaw mo at gumalaw mag-isa? Jack Ellen, bilasan mo baka mapunit ko yung bibig mo, sabi ni Maines. Nang matapos siyang magsalita ay dumapa siya sa bintana, at tumingin sa madilim na gabi at mga neon lights sa labas, sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. Napakabuti. Sa wakas ay dumating na naman ang gabi ng madilim na lungsod. Maraming magulong figure ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, ang buhay ng paglalasing at pangangarap ay nagsimula muli. Nasa Dark City pala sila. Makalipas ang ilang oras, tumuro ang orasan sa 0. Sa isang silid na tinatawag na, sa bar, nakakabingi ang tugtog, at maraming tao sa dance floor na nagsasayaw ng ligaw. Isang malakas na hormonal aura ang inilabas dito. Ang ilang mga tao ay sumasayaw, naghuhubad ng kanilang mga damit, at pagkatapos ay kumagat ng ligaw sa paligid ng mananayaw sa kanilang mga bisig. Ang mga taong ito ay mga mababang antas na mersenaryo na lasing at lasing sa kasalukuyan. Kapag kumikita sila, mabilis nilang sinasayang. Para sa kanila, nakaka-relax din ang karnabal sa bar sa tensyon ng pagdila ng dugo buong araw. Tension nerve. At si Maines ay nakaupo sa itaas, pinapanood ang madamdaming eksena sa ibaba, umiinom at nagtatawanan. Sa tabi niya, may 2 dancing girls na nakabikini, na sumusunod sa kanya. Manatili ka sa akin. Basta maganda ang ugali mo. Magkakaroon ka ng pera. Mayroong $10,000 at ang mga perang papel ay nahulog sa dance floor mula sa itaas na palapag. Ito ay napakaganda. Ang mga aksyon ng lokal na tirano ay biglang nagpasigla sa eksena. Nakita ito ng 2 dilag sa gilid, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Dahil alam nilang nakilala nila ang malaking moneymaker ngayong gabi, napakamot sila ng ulo. Habang si Maines at ang kanyang mga tauhan ay lasing na, huminto ang isang hanay ng mga itim na sasakyan sa bakana ng bar. Si Surui ay nakaupo sa kotse at hindi agad nagutos, nakatingin siya sa kanyang telepono. Sa mobile phone, mayroon ding video ng pagkasunog ng Ruiran Life Hotel. Nang makita kung paano nakikipaglaban si Chinyo Anto at ang iba pa, ang mga mata ni Surui ay tila natatakpan ng makapal na patong ng dugo. Umupo ang strategist sa tabi ni Surui. Bawal gawin ito sa lungsod ng kadiliman, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tumaas ang kilay ni Surui. Isang peking pagbabawal lang, bawal din gawin. Sa paglipas ng mga taon, mas kaunti ang mga pagpatay sa madilim na lungsod na ito. Sige, tumango ang strategist.
Dahil nagsalita na si Surui, natural na hindi siya magsasalita ng marami. Ang magagawa lang ng military advisor ay suportahan siya ng tahimik. Patay na sila. Puno ng lalim ang boses ni Surui. Walang makakapigil kay Surui, kahit si Zeus. Ngayon, ang mga mercenaryong iyon ay dapat magbayad ng dugo. Ilang beses na inulit ni Mains, Surui ang pangalan, pagkatapos ay lumabas ng kotse at pumunta sa pintuan nitong Noise Bar. Dahil ito ang lungsod ng kadiliman. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kakaunti ang naglalakas loob na pumunta rito para manggulo, at dahil nagpareserba na si Mains at ang kanyang mga tauhan sa venue, mahigpit na sarado ang pinto ng Noise Bar, at walang nagbabantay. Inilagay ni Surui ang kanyang kamay sa pintuan. Pilasan mo, mas mainit. Hinawakan ni Mains ang isang tabako sa isang kamay, humawak ng isang stack ng mga dolyar sa isang kamay, at muling lumipad sa hangin isang sprinkle. Ang buong bar ay umuulan ng pera na napakaganda. Sa pagkakataong ito, ang dalawang bikini beauties na kayakap kay Mains, parehong hinubad ang kanilang mga damit at itinapon sa langit. Sa galaw ng 2 taong ito, hindi ko alam kung ilang damit ang lumipad sa dance floor. Napakalakas ng hormone sa buong bar na malapit ng sumabog. Ahaha, ito ang buhay. Ito ang tagumpay. Inakbayan ni Mains ang 2 dilag at tumawa. At ang kanyang mga nasasakupan ay nagsimulang magpakasawa ng lubusan, hinubad ang kanilang mga kamiseta, at ang ilan ay nagsimulang maghubad ng kanilang pantalon. Dito, anong mga tuntunin, anong moral, kalimutan ang lahat tungkol dito. Hindi nagtagal, naging hindi magandang tingnan ang eksena sa bulwagan. At itong si Mains ay tila tuwang-tuwa nang makakita ng ganoong eksena, tumawa siya, at pagkatapos ay sinabi sa 2 dilag sa paligid niya. Halika na baby, tanggalin mo ang aking sinturon. Para kay Mains, ito ang sense of accomplishment. Gayunpaman, sa oras na ito, tuluyan na niyang nakalimutan ang nagngangalit na apoy na sumunog sa Ruiran Life Hotel. Nang maramdaman ni Mains na punong-puno na siya ng simbuyo ng damdamin at kinailangan na niyang bitawan, bumukas ang pinto ng bar. 12-dosenang lalaking nakasuot ng eskarlata na uniforme ng militar ang sumugod. Nakapila sila sa 2 hanay, mukhang tahimik at nanginginig. Sa sandaling pumasok ang mga taong ito, agad na nagbago ang kapaligiran ng bar. Anong problema? Katatapos lang maghubad ng pantalon ni Mains nang makatagpo siya ng ganitong bagay, kaya hindi siya interesado. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng pulang uniforme ng militar na may gintong taso sa kanyang mga balikat. At sa kanyang mukha, ang liwanag na naaninag mula sa gininto ang maskara sa mata ay nagpapaliwanag sa mga mata ng lahat. Kabanata 2382. Walang daan patungo sa langit, walang daan patungo sa lupa. Natigilan si Mains, dahil kitang-kita ang pulang uniforme ng militar na ito, napakapamilyar niya. Sino pa ang nagsusuot ng ganitong kulay maliban sa templo ng araw? Ang kulay ng Scarlet Blood Temple ay pula ng dugo na puno ng dugo, na iba sa pulang uniforme ng militar ng Sun Temple. Malabo man ang ilaw sa bar, hinding-hindi aaminin ni Mains na mali. Ang gininto ang maskara sa mata, ito ay si Apollo mismo. Alam ni Mains na sa lungsod ng kadiliman, walang nang-ahas na magpanggap na templo ng araw, at walang nang-ahas na magpanggap na si Apollo. Anong nangyayari dito? Bakit pumunta dito ang Diyos ng araw? Ungol ni Mains. Habang sumisigaw, hindi niya nakalimutang mabilis na isuot ang kanyang pantalon at kinuha ang pistol sa kanyang kamay. Lahat sila ay mga taong matagal nang nasa madilim na mundo ng kanluran. Ang biglaang pagbisita sa Sun Temple, alam ng lahat na tiyak na hindi ito magandang bagay. Gayunpaman, si Mains ay likas na handang maniwala na ang templo ng araw ay dapat napunta sa maling lugar ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, isa ito sa 12 puwersang antas ng Diyos sa kalangitan. At si Apollo ay isang figure na nakatayo sa tuktok ng Pyramid of Power sa madilim na mundo. Paano magkakaroon ng intersection ang gayong karakter sa isang maliit na mercenaryong pinuno tulad ni Mains? Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, si Mains at ang kanyang mga nasasakupan ay talo, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Maraming tao sa Sun Temple, at may 12-dosenang tao na sumunod kay Surui sa bar. At sa labas ng bar, mas marami ang nakaharang sa lahat ng kalsada. Ayon sa kahulugan ni Surui, ang misyon na ginawa nila ay walang makatakas sa kanila. Nakapagdesisyon na si Surui.
Sa huling pagkakataon, nang mapuko ang kanyang galit sa ganoong antas, gumawa siya ng isang bagay na nakakasira ng lupa, iyon ay upang sirain ang mga puwersang antas ng Diyos, ang pelikulang multo ng demonyo. At sa pagkakataong ito, anong uri ng bagyo ang lilikhi ni Tsurugi? Naglakad si Tsurugi sa gitna ng dance floor at inilahad ang kamay sa DJ. May isang magandang babae sa ilalim ng katawan ni DJ. Ang dalawa sa kanila ay nagsimula lamang ng ilang hindi maipaliwanag na pag-uugali. Sa oras na ito, pinilit sila ng momentum ni Tsurugi. Paano ito mabuti? Ibigay mo sa akin ang mikropono, sabi ni Tsurugi. Ang DJ na hindi gumagawa ng kanyang trabaho ay nagmamadaling iniabot ang mikropono kay Tsurugi na kinakabahan. Sa oras na ito, malinaw na makikita sa aura ni Tsurugi na ang taong ito ay si Apollo, ang Diyos ng araw, at tiyak na hindi siya nagpapanggap. Tumayo si Tsurugi sa gitna ng dance floor, hawak ang mikropono, at nagtanong, sino si Mains? Nang tanungin niya ang pangungusap na ito, may likas na lumingon sa kanyang mukha kung nasaan si Mains. Tinundan ni Tsurugi ang kanilang tingin sa ikalawang palapag, at sa kanyang paningin, isang itim na lalaki ang lumitaw. Ito si Mains, ang lalaking hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang panaginip. Sa nakalipas na ilang araw, maraming beses na pinanood ni Tsurugi ang video, at malalim na niyang naukit ang imahe ng taong ito sa kanyang isipan. Damn it, grabe. Sa sandaling tumingin siya kay Tsurugi, biglang sumama ang pakiramdam ni Mains. Dahil isang malakas na mamamatay tao na aura ang pinakawalan mula sa mga mata ni Apollo. Ang nakamamatay na aura na ito ay tila totoo. At ito ay pinalapot pa rin at hindi nakakalat sa layo na higit sa 10 metro, kaya't si Mains ay nababalot ng malamig na aura. Ang huli ay likas na tumingkayad at nagtago sa likod ng armrest, hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Gusto mong tumakbo, malamig na sinabi ni Tsurugi. Kung ganoon, hindi niya intensyon na magsinungaling sa Mains na ito. Kung gumamit siya ng isang bagay tulad ng pag-usapan ng tungkol sa pakikipagtulungan, kung hikayatin mo siya, ang resulta ay dapat na napakasimple, ngunit hindi payag si Tsurugi na gawin ito. Gusto lang niyang sunggaban ng diretso si Mains, at pagkatapos ay patayin, isang mata sa isang mata, na gumagawa ng napakaraming paikot-ikot, hindi talaga bagay sa kanyang estilo. Hindi talaga alam ni Mains ang gagawin sa mga sandaling iyon, nanginginig siyang nagtago sa likod ng armrest at tahimik na tumingin sa paligid. Ngayong darating dito ang Diyos ng araw na si Apollo, tiyak na hindi ito magandang bagay. Dapat niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para makatakas. Ang pagiging nasa madilim na mundo sa buong taon ay nagbigay kay Mains ng malakas na pakiramdam na mahulaan ang krisis. Nang makitang nagtatago si Mains at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha, hindi na nagsalita si Tsurugi, ngunit patuloy na nagtanong, nasaan si Sivert? Sa oras na ito, isang ang lalaking walang damit sa kanyang katawan ay sumigaw ng walang ingat. Ako ito. Punong-puno na siya ng alak. Halatang umiinom, ngayon lang siya nakipag-sex ng madamdamin sa isang dancer, fighting together, buti na lang naputol si Apollo at ang mga subordinate niya, and I feel unhappy in my heart. Nakakaduwag daw ang alak. Pagkatapos uminom ng alak, lalakas ang tapang ng lahat, ngunit ang pinakamasama ay, ang Sivert na ito ay napakatapang na hindi niya mailagay sa mga mata ang Diyos ng araw na si Apollo. Sino kayong mga bastos na naglakas loob na sumigaw dito, hindi nyo ba alam kung saan ang lugar na ito? Hindi mo ba alam kung sino ang nag-book ng lugar na ito ngayong gabi? Ang taong ito ay hindi pa nakikilala na ang mga Crimson Warriors ay pawang mula sa templo ng araw. Ang mga mersenaryong iyon ay pawang pinagpawisan para sa Sivert, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita laban sa pressure ng Sun Temple. Tumingin si Tsurugi sa lasing na lalaki 10 metro ang layo, at malamig na sinabi, Sivert ba ang pangalan mo? Ako si Sivert. Umuungal, malungkot ang mukha. Biglang nanliit ang mga mata ni Tsurugi, at isang sinag ng malamig na liwanag ang lumabas mula rito, agad na tinakpan ang mga manunood. Malinaw niyang naalala na sa video, binaril ng patay na lalaki si Lindsay hanggang sa mamatay. Ang mukha na ito, malalim na iniukit ni Tsurugi sa kanyang isipan. Dati, ipinadala ni Tsurugi ang larawang ito kay Bierhoff, na madaling nalaman ang pangalan ng tao at lahat ng kanyang resume. Tawagin mo ulit pangalan mo. Tinitigan siya ni Tsurugi, malamig ang boses.
Napagtanto ng lahat na ang sitwasyon ay hindi karaniwan, ngunit ang Sivir na ito ay hindi natinag. Walang pagbabago ng pangalan, walang pagpapalit ng apelyido, ako si Sivir. Mabuti. Huminga ng malalim si Surui, pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang pilak na Desierto Agila. Bang! Hindi man lang tumingin si Surui kay Sivir, kaya hinailan niya ang gatilyo. Isang bala ang lumipad ng mahigit 10 metro ang layo at pumasok sa Sivir. Ang kilay ni Will. Pagkatapos ay sumabog ang bala sa kanyang utak, isang butas ang pumutok sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang utak ay lumipad. Pinuksan ni Sivir ang kanyang mga mata, at pagkatapos ang kanyang katawan nawalan siya ng kontrol at mabigat na bumagsak sa kanyang likod sa lupa. Pagkalabas pa lang ng putok ng baril, tumahimik ang audience. Buong-buong ipinakita ni Helios ang kanyang pagiging mamarkahan sa pagkakataong ito. Ngunit pinanood niya lang ito kanina sa isang sulyap. Nakumpleto niya ang isang one-shot kill sa pamamagitan ng pakiramdam. Ang ganitong paraan ay kahanga-hanga lamang. Ang mga mababang antas na mersenaryong ito ay nakarinig lamang ng ganitong uri ng mamarke sa mga alamat. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ng kabanata sa eksena. Gayunpaman, hindi pumunta dito si Surui para ipakita ang kanyang pagiging mamarkahan. Napagtanto na ni Maine sa itaas na may mali at hahanapin na sana niya ang daan upang makatakas. Ngunit sa oras na ito, si Surui ang baril ay sumabog sa ulo ni Sivir, na nagpatinggal sa kanyang anit, at lumalabas ang malamig na pawis mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Tandang padamdam. Nandito ang Diyos ng araw para pumatay. Gustong tanungin ni Maine si Surui kung bakit niya ginawa ito, ngunit hindi siya nangahas. Sa ilang kadahilanan, sa oras na ito, biglang naisip ni Maine ang nagliliyab na Ruiran Life Hotel. Dahil ba sa hotel na ito? May kinalaman ba ang may-ari ng hotel na ito sa Temple of the Sun? Walang oras si Maine para isipin iyon, ang pinakamahalagang bagay niya ngayon ay ang makatakas. Si Surui ay bumaril, at hindi mabilang ang mga hiyawan sa eksena. Ang mga hiyawan na ito ay galing sa mga babae. Huwag iwanan, mahinang sabi ni Surui sa mikropono. Kahit na ang mga salita ay napakagaan, ang mga ito ay puno ng hindi maipaliwanag na layuning pagpatay at pang-aapi. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sabay-sabay na itinaas ng mga sundalo ng Sun Temple na kasama si Surui ang kanilang mga assault rifles. Matagal na silang may mga target at hinaila ang gatilyo bago sila makakilos. Sa mahigit 100 figure na bumabagsak, mas naging magulo ang eksena. Tiningnan ni Surui ang eksena at muling sinabi, "Huwag aksidenteng masaktan." Oo, walang kasalanan ang mga mananayaw. Si Surui ay hindi ang uri ng tao na gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin, mga tao. Kung may mga tinatawag na Diyos, baka linisin na lang nila lahat ng nasa bar. Sa makatuwid, dahil sa utos ni Surui, ang mga taong ito sa Temple of the Sun ay pangunahing nagsimula ng malapit na labanan pagkatapos ng isang round ng pagbaril mula sa kabanata. Hinati-hati nila ang kanilang trabaho sa isang maayos na paraan, naiwan ang 5 tao na responsable para sa malayong pagsupil, at ang iba ay nagmamadali. Dahil sa ganitong paraan lamang, ang posibilidad ng aksidenteng pinsala ay maaaring mabawasan. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ibinato ang mikropono at muling itinaas ang baril sa kanyang kamay. Boom! Pinaril sa ulo ang isang lalaking nagtatago sa likod ng kabinet. Ang kanyang ulo ay nagpakita lamang ng kaunti, at ito ay tumpak na nakuha ni Surui. Ang mga tao ay nagkalat at tumakas, at si Surui ay nagpaputok pa ng ilang putok. Ang mga bala ay tumpak na dumaan sa mga puwang sa karamihan, alinman sa tumama sa likod o sa ulo. 3 tao na naman ang bumagsak sa lupa. Matapos i-shoot ang ilang shot na ito, humakbang pasulong si Surui, bitbit ang Desert Eagle, at naglakad patungo sa hagdan. Ang mga miyembro ng Sun Temple ay sumugod na sa gilid ng mga mersenaryong iyon na parang gutom na tigre. 3 hanggang 5 at 2. Ang mga miyembro ng Temple of the Sun ay nagtanggal ng maraming mersenaryo. Sila ay sumailalim sa antas ng impyerno na mahigpit na pagsasanay. At natural na imposible para sa mga walang karanasang struggler na ito na maging kapantay nila. Hindi pinansin ni Surui ang mga away na ito, humakbang siya pasulong, lumakad sa kaguluhan, at umakyat sa hagdan.
Sa panahon, sinubukan ng dalawang tao na pigilan si Surui, ngunit bago sila makarating sa Surui, nataman sila ng Desert Eagle. Para kay Surui, ito ay isang labanan ng paghihiganti. Ang paghihiganti ng pamilya Chin, narito siya para ipaghiganti ito. Tinitiis ni Mains ang sakit sa kanyang binti at tumakbo ng galit. Kung hindi siya tumakbo, tiyak na mamamatay siya. Kahit gaano kasakit, ituloy mo. Wala pang nakakarating sa ikalawang palapag ng Sun Temple, may oras na siyang tumakas. Sa kahabaan ng hagdanan, itong si Mains ay nakapyang patungo sa ikalimang palapag. Alam niyang may daan palabas sa tuktok ng rooftop. Hindi binilisan ni Surui ang kanyang lakad, dahan-dahan pa rin siyang naglalakad. Nakasalubong niya ang mga tauhan ni Mains sa daan, at madali niya itong nalutas. Sa wakas ay dumating si Mains sa rooftop sa ikalimang palapag. Sa pag-aakalang ligtas na siya, binuksan niya ang bakal na pinto ng hingal na hingal at pumunta sa rooftop. Ngunit sa sumunod na segundo, nag-freeze ang ekspresyon niya. Dahil, nakatayo sa rooftop ang isang figurang nababalutan ng itim na damit na nakatalikod sa bakal na tarangkahan. Kabanata 2383. Lumaban ka bago ka mamatay. Nang makita ang sitwasyon sa harap niya, nakaramdam si Mains ng matinding kawalan ng pag-asa. Isang military advisor. Isa kang military advisor. Hindi niya napigil ang sumigaw. Sino pa ba ang magsusuot ng ganitong uri ng damit maliban sa strategist ng Temple of the Sun? Oo nga, ang strategist ay dahan-dahang lumingon, ang asul na mukha na Fang's Devil Mask sa kanyang mukha ay mukhang madilim at nakakatakot sa gabi. Noong nakaraan, ang pinuno ng isang maliit na puwersa tulad ni Mains ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang pagkakataon na makipag-ugnayan sa strategist. At nalaman lamang niya ang ilang balita tungkol sa kabilang partido sa mga talakayan pagkatapos ng hapunan ng mga tao. Sa kanyang mga mata, ang Diyos ng araw na si Apollo at ang strategist ay simpleng hindi maabot na mga figure sa antas ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay na lumitaw sa harap niya ang dalawang figure na ito na kapantay ng Diyos ngayong gabi. Isa pa, sinundan siya ng dalawang ito. Sa oras na ito, ang mga yapot ni Surui ay nakatuntong na sa hagdan sa ikatlong palapag, at naririnig pa nga ni Mains ang mga yapot ni Surui ng malinaw sa pamamagitan ng bakal na tarangkahan. Isang pagklik, dalawang pagklik, tatlong pagklik ang takot na dulot ng tunog ng mga yapot ay hindi mas mahina kaysa sa asul na mukha na Fang's mask ng military advisor. Si Mains, isang lalaking pumatay at nagpaputok ng walang awa, sa wakas ay nagsisimula ng matakot sa oras na ito. Nanginginig pa ang mga paa niya nang hindi mapigilan. Sa likod ng strategist, mayroong higit sa 100 miyembro ng Sun Temple na nakasuot ng eskarlata na uniforme ng militar, at hindi siya ganap na makakatakas ngayong gabi. Matapos kalkulahin ang distansya ng tahimik, alam ni Mains na kahit na gusto niyang tumalon mula sa rooftop ay imposible. Baka nabugbog siya hanggang sa mamatay bago siya nakarating sa gilid ng rooftop. Guro, bakit ako itinulak ng templo ng araw sa isang desperado na sitwasyon? Wala akong kaaway sa templo ng araw, bakit mo ginagawa ito? Histeryosong sigaw ni Mains. Mabagal na lumabas ang electronically synthesized sound ng sarhento ng walang anumang emosyonal na pagbabago-bago. Na nagparamdam kay Mains na ang paligid ay natatakpan ng mas nakakatakot na kapaligiran. Walang mga hinaing at walang awayan. Malamig na sinabi ng sarhento, kung gayon, sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa Yueran Life Hotel. Matapos marinig ito, namula ang itim na mukha ni Mains. Totoo ba yan? Masyadong nagsisisi si Mains. Nanghina ang mga tuhod ng lalaking ito, at bumagsak siya sa lupa ng malakas. Coach, tagapayo, histeryosong sumigaw si Mains. Kung alam ko nang maaga na ang hotel ay may kaugnayan sa Temple of the Sun, hinding-hindi ko ito gagawin. Pakiusap, hayaan mo akong umalis ang tagapayo. Lord Apollo, pabayaan mo na ako. Ang mga puwersang antas ng Diyos ay biglang bumaba, at ang malakas at nakakatakot na lakas na iyon ay direktang dumurog sa maliit na mersenaryong pangkat ng Mains. Kung ito ay isang madilim na puwersa ng parehong antas, marahil si Mains ay nasa mood pa ring makipaglaban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabilang partido ay ang Templo ng Araw. Ito ay ang Templo ng Araw na kahit ang Ghost Shadow Organization ay maaaring sirain. Lumaban ka man o hindi, mamamatay ka. Paano maitataas ni Mains ang kanyang fighting spirit para lumaban?
Maliban sa pagtakas ay para humingi ng awa, ngunit ang resulta ng parehong mga pagpipilian ay pareho, walang ibang paraan. Paano kaya ang daming kong sa mundo? Ang boses ni Surui ay umalangaw-ngaw mula sa likuran. Nang marinig ang boses na ito, nagmamadaling gumapang si Mains at tumalikod. Panginoon Apollo, Panginoon, mangyaring iligtas ang aking buhay, handa akong bumawi sa lahat ng pagkawalan ng hotel. Kabayaran. Ang mga mata ni Surui ay napuno ng walang awa na mga mata. Ang mga tao ay hindi maaaring mabuhay muli mula sa mga patay, ano ang iyong gagamitin upang makabawi? Kaya mo bang magbayad? Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Mains. Ano ang kabayaran sa buhay ng tao? Siyempre, may ibang buhay. Dati, nang binaril ni Surui ang ulo ni Sever, naaalala pa rin ito ni Mains. Hindi napigilan ni Surui ang pagkayem ng kanyang mga kamao, iniisip ang matigas na anyo ni Chinyo Anto. Nang makita ni Mains ang kamao ni Surui, natakot siya kaya nahulog siya sa lupa. Hindi, mangyaring, Panginoon, handa akong ibigay ang lahat. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Tanong ni Surui, napakalamig ng boses niya. Nang marinig ito ni Mains, bigla siyang nakakita ng sinag ng liwanag. Sa harap ng makapangyarihang Sun Temple, nakatadhana siyang hindi makalaban, ngunit kung mahusay siyang makikipagtulungan, maaaring may pagkakataong mabuhay. Tila kumuha si Mains ng isang nagel iligtas buhay na straw at sumuray-suray sa tabi ni Surui. Parang sarat na kumakawag-kawag ang buntot. Sa prosesong ito, bumukas muli ang sugat sa binti ni Mains, lumabas ang dugo at nabahira ng pula ang kanyang pantalon. Gayunpaman, ang pinsalang ito ay hindi makaakit ng atensyon ni Mains ngayon. Kung mailigtas niya ang kanyang buhay, kung gayon kahit naputulin ang dalawang paa sa mataas na posisyon, walang problema. Kung hindi mo mararanasan ang sandali ng buhay at kamatayan, hindi mo mararanasan ang kagyat na pakiramdam na ito ng kaligtasan. Ang mga taong desperado ay kayang gawin ang lahat. Panginoon, kung naipaliwanag ko na ang lahat, maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Gusto kong mabuhay, pero ayoko pang mamatay. Nakakatawa. Iniisip pa rin ito ni Mains sa oras na ito kung gusto mong iligtas ni Surui ang kanyang buhay, maaaring hindi niya alam na 3 o 4 na araw na ang nakalipas, si Surui ay malayo sa Huaxia. Bang! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang kanang paa ni Surui ay itinaas mula sa ibaba pataas at walang awang sinipa ang tungki ng ilong ni Mains. Ang tulay ng ilong ng huli ay nabali ni Chinyo Anto noon, at ngayon ay medyo namamaga pa rin ito. Bilang resulta, biglang bumulwak muli si Surui ng 2 dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong. Ang kanyang katawan ay pinalayas ng 3 o 4 na metro, ang kanyang buong ulo ay natatakpan sa sakit, ang kanyang mukha ay tila nahati, at siya ay halos himatayan sa sakit. Malamig na humakbang si Surui at tumabi sa kanya. Hindi ka pa kwalipikadong makipagtawaran sa akin. Panginoon, pabayaan mo na ako. Sinabi ko na lahat. Duguan at mukhang nahihiya si Mains. Gayunpaman, si Surui ay tila walang gaanong pasensya, at muli siyang sumuntok. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Ang suntok na ito ay tumama kay Mains. Sa gilid ng kanyang mukha, ang huli ay binugbog at umindayog muli ng ilang metro, na tumama sa dingding sa kabilang bahagi ng rooftop ng malakas. Tumutunog ang kaliwang tenga ni Mains, at biglang sinuntok ni Surui ang kanyang eardrum. Ngayon, sabihin mo sa akin ang sagot. Lumakad muli si Surui sa gilid ni Mains, binuhat ng isang kamay ang malakas na lalaki na tumitimbang ng higit sa 200 pounds, at idiniin siya sa rehas ng rooftop. Sa oras na ito, nasa labas ng rooftop ang kalahati ng katawan ni Mains. Umiihip ang malamig na hangin, at ang malakas na lalaking ito ay hindi maiwasang manginig. Nang sunugin ng Yueran Life Hotel, ang kabayong si Ness ay labis na mayabang at tila may kontrol sa lahat, ngunit sa oras na ito, siya ay naging napakaduwag. Nakaharap kay Chinyo Anto at sa iba pa. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang mga inchik ay duwag. Ngunit siya ang mga tinatawag na malambot na itlog sa bibig ay hindi sumuko hanggang kamatayan. At siya, na palaging tinatawag ang iba na malambot na itlog, sa sandaling ito, ang kanyang pagganap ay hindi kahit 1/10 ng mga inchik. Alam ni Mains na kung hindi siya magsasabi ng totoo, tiyak na ibababa ni Apollo ang sarili niya. Sa pagtingin sa gininto ang maskara sa mukha ni Apollo, alam niyang ito ang kanyang kapalaran.
Ito ay isang espesyal na oras upang makilala ang isang taong antas ng Diyos sa oras na ito. Kung makakaligtas siya, gustong bumili agad ng lottery ticket ni Maines. Si Robson naman. Ipinikit ni Maines ang kanyang mga mata at sumigaw. Ito ay Rabasen mula sa pamilya Malmo. Mabuti, ipaalam sa akin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnay. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, ang sagot ay hindi lumampas sa kanyang inaasahan. Robson, ikaw talaga, tapos bayaran mo ng dugo ang utang. Huwag mo nang subukang tumakas. Na-liquidate lahat. Your Excellency is in my phone, nanginginig na sabi ni Maines. Hinaila ito ni Surui sa lupa. Alamin ito at ibigay sa akin. Nanginginig na nakahanap si Maines ng isang numero, at iniabot ang telepono kay Surui gamit ang dalawang kamay. Tinulyapan lang ito ni Surui, pagkatapos ay ibinato ang telepono, at nasalo ito ng opisyal ng militar nang iniunat niya ang kanyang kamay. Magkano ang binayaran ng kabilang partido? Malamig na sabi ni Surui. 1,000,000. $1,000,000, sabi ni Maines. Nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman. Kalaunan ay naramdaman ni Robson na nagawa ng maayos ang gawain, at nagdagdag siya ng kaunting bayad sa pagpapagaling. Ang bahaging ito ng pera ay hindi niya sinabi. Para sa $1,000,000. Maglakas loob kang sunugin ang aking hotel. Sa tingin mo ba sulit ito? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. At ang malamig na liwanag sa loob ay naging dahilan upang hindi ito makontrol ni Maines, manginig. Ang matinding pakiramdam ng panganib na ito ay nagparamdam kay Maines na ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi gaanong masakit. Lord, hindi ko talaga alam na hotel mo pala. Hindi ko talaga alam, mapait na sabi ni Maines, akmang yayakapin ng lalaking ito ang hita ni Surui at humingi ng awa. Halos masunog ang frame ng isang luxury hotel sa ika-32 palapag. Kahit na itapon ng $1,000,000 para sa pag-aayos, hindi man lang ito magdudulot ng splash. Tinabi ni Surui. Napakahalaga ng hotel, at napakahalaga rin ng buhay ng tao. Tinira mo ang aking hotel at pinatay ang aking mga tao. Sabi mo, ano ang dapat kong gawin? Ito sa madaling salita, si Maines ay walang alinlangan na hinatulan ng kamatayan, at lahat ng pag-asa sa kanyang puso ay naputol. Your Excellency, hindi napigilan ni Maines ang manginig. Tumingin si Surui sa kanya ng mapanokso, na may pidgel na galit sa kanyang mga mata. Naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito nang magpasya ka sa buhay at kamatayan ng ibang tao? Sa personal. Siyempre hindi naisip ni Maines. Pagkatapos ngayon, hahayaan kitang matikman ito ng mabuti. Sabi ni Surui, at kinuha ito. Maputi na ang labi ni Maines. Alam niyang sa loob ng ilang araw, mahihirapan siya kahit anong mangyari. Walang paraan para makatakas. Ang buhay na ito, pagkatapos ng lahat, ay kailangang ipaliwanag dito. Nahaharap sa matinding crush ni Surui, na pagtanto ng itim na mercenaryong leader na ito na muli siyang hihingi ng awa walang silbi, dead end lang. Hindi alam ni Maines kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay galit din siya. Hinugot niya ang sable mula sa kanyang baywang at sinaksak ang leeg ni Surui ng marahas. Lumalaki ng lumaki ang lalamunan ni Surui sa harap ng mga mata ni Maines. Biglang dumating ang suntok na ito, sinubukan ni Maines ang lahat. Naniniwala siya na kahit na ang pinakamakapangyarihang mga master ay hindi makakatakas. Gayunpaman, kapag ang dulo ng saber ay 10 sentimetro ang layo mula sa leeg ni Surui, hindi na siya makagalaw. Ang kamay ni Maines ay mahigpit na hinawakan ni Surui. Pakiramdam niya ang kanyang kamao ay mahigpit na ikinapit ng mga bakal na sipit na hindi makagalaw. Hindi ko inaasahan na lalaban ka. Malamig na sabi ni Surui, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho, at ang kanyang 5 daliri ay biglang nagdagdag ng lakas. Kotse, kotse, kotse. Ang kamay ni Maines na may hawak ng sable diretsong durog. Kabanata 2384. Dugo para sa dugo. Kung hindi dahil sa personal na karanasan, hindi maiisip ni Maines na may isang taong madodoble ang lakas batay sa sobrang lakas. Nang mapasigaw si Maines sa sakit, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kapangyarihan ng mga Diyos. Hindi na ito kapangyarihan, kundi pamimilit. Naramdaman ni Maines na nang durugan ni Surui ang kanyang kamao, wala itong pinagkaiba sa pagdurog ng peanut shell. Pagkatapos, biglang itinaas ni Surui ang kanyang paa at sumipa ng malakas sa pagitan ng mga binti ni Maines.
Muling sumigaw ang huli at malakas na bumagsak sa lupa. Nanginginig si Maine sa sakit. Alam niya na sa ilalim ng paa ni Surui, ang isang tiyak na posisyon niya ay direktang sinipa. Huwag mo nang isipin ang pagiging lalaki sa buhay na ito. Tinasadya mo. Nauutil na sabi ni Maines. Napagtanto ng lalaking ito na kayang pumutok ng ulo si Surui Mingmang sa isang putok, tulad ng pagpatay kay Saver, ngunit hindi ginawa ng Diyos ng araw na ito. Inaabuso niya ang sarili niya. Hanggang sa pahirapan mo ang sarili mo hanggang kamatayan. Masakit, hindi ba? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ngunit bago namatay sina Lindsay at Chinyo Anto, nasaktan din sila ng husto. Mas masakit pa sa'yo. Sabi, pinulot ni Surui ang saber na nahulog sa lupa, at pagkatapos ay itinuro ang handrail ng rooftop. Tumayo ka rito. Tayo. Kitang-kita ang kahulugan ng pangungusap na ito. Alam ni Maines na sa sandaling tumayo siya, ang susunod na sasabihin ni Surui ay tiyak na tumalon pababa. Pero, ngayon, may choice pa ba siya? Kung hindi ka tatayo, puputulan ko ang iyong lalamunan. Sabi ni Surui sa patag na boses. Alam ng sino mang nakakakilala sa kanya na kapag nagsasalita siya sa ganoong kalmado at nakakatakot na tono. Nangangahulugan ito na ang galit sa kanyang puso ay naipon sa isang mataas na antas at nasa bingit ng pagsabog. Ang tagapayo ng militar ay pinanood ang lahat ng ito ng tahimik mula sa hindi kalayuan, at walang sinabi. Alam niya na ngayon ay dapat niyang ibigay ang lahat kay Surui at hayaan siyang kontrolin ang field, kung hindi, ang galit na palaging pinipigilan sa puso ni Surui ay hindi ganap na mailalabas. Inipit ni Maines ang kanyang mga paa at dahan-dahang gumapang patungo sa rehas ng rooftop. Masyado siyang naagrabyado, pero ano? Sa harap ng ganap na lakas, madudurog lang siya. Ito ay walang iba kundi ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay ng maaga at pagkamatay ng huli. Puno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Maines, at dahan-dahan siyang umakyat sa rehas ng bubong at sumakay doon. Ang rehas na ito ay gawa sa mga ledrilyo at higit sa 10 sentimetro ang lapad, sapat para sa mga matatanda na tumayo dito. Hinihiling ko sa iyo na tumayo, huwag sumakay dito. Malamig na sabi ni Surui. Bagaman ito ay ikalimang palapag lamang, ngunit dahil sa mataas na taas ng palapag, marahil ito ay nagkakahalaga ng tungkol sa ika-10 palapag ng isang ordinaryong gusali. Nakakatakot pa rin ang pagtingin sa ibaba mula sa taas. Pakiramdam ni Maines ay pagod na pagod ang kanyang mga binti. Tayo, sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Nanginginig na humawak si Maines sa rehas, saka dahan-dahang tumayo. Umihip ang malamig na hangin, sobrang gising siya sa sandaling ito. Gayunpaman, tumingin siya sa ikalimang palapag, nakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Nanginginig ang mga binti ni Maines. Ang lasa na ito ay napaka hindi kasiya siya. Para itong isang bilanggo na malapit ng bitiin noong unang panahon. Ang pinakamasakit na oras ay hindi kailanman kapag pinutol ng giletin ang leeg. Ngunit kapag ang kutsilyo ng Verdugo ay nakasabit sa itaas ng ulo at puputulan ito bago ito putulin. Sa mga ganitong pagkakataon, mas gugustuhin nilang mamatay. At ngayon, si Maines ay parang death row. Alam niyang sinasadya ni Surui na iparamdam sa kanya ang epektong ito. Kusa lang siyang pahirapan. Ngunit kahit na makita niya ang intensyon ni Surui, hindi makakalaban si Maines. Siya ay mamamatay ng patayo at paalang. Talon siya sa kanyang sarili o itatapon ni Surui. Wala siyang choice. Habang naglalakad sa likod ni Maines, malamig na sinabi ni Surui, dapat pasalamatan mo ako sa hindi mo pagpayag na tumayo sa itaas na palapag ng Ruiran Life Hotel, na 32 palapag. Talagang hindi makatayo at nanginginig si Maines. Sa pagkakataong ito, basta sumandal siya ng bahagya, mahuhulog siya. Apollo, hinding-hindi kita bibitawan. Ang lakas pa ng loob ni Maines na magmura sa mga oras na ito. Masarap ba ang pakiramdam bago mamatay? Sarkastikong sabi ni Surui. Gustong tumalon pabalik ni Maines, ngunit nasa likod na niya ang kamay ni Surui. Ang thrust na nabuo ay nagparamdam kay Maines ng takot. Kung maglakas loob kang tumalon pabalik, hahayaan kitang magkapira-piraso ng mga bala. Malamig na sabi ni Surui. Basang-basa ng pawis ang damit ni Maines, at ngayon ay hindi na siya makapaghintay na tumalon sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, tapos na siya. Pero, hindi niya kaya. Wala siyang lakas ng loob na magpakamatay. Upang makitungo sa pinakamasamang tao, kadalasan ay hindi ko sila hinahayaang mamatay ng maayos.
Masyadong mura itong mga bastos, sabi ni Surui. Apollo, kung lalaki ka, bigyan mo ako ng treat. Sumigaw si Mains, anong klaseng kasanayan ang pagpapahirap sa mga tao? Mabuti yan. Well, bibigyan kita ng magandang oras. Tumawa si Surui. Kung gayon, dapat kang tumalon sa sarili mong inisyatiba. Tumalon ka pababa. Nang marinig ito, malapit nang mag-collapse ang emosyon ni Mains. Gaano kalakas ang loob para magpakamatay? Hindi ito magagawa ng mga normal na tao. Hindi si Mains ang uri ng taong mas malupit sa iba. Si Yamamoto Kyoko, isa lang siyang hamak. Tumingin si Surui kay Mains nang may hitsura ng digmaan, sinabi niya, talon tayo pababa, tapos na. Hindi pa rin naglakas loob si Mains. Tumayo siya sa handrail ng rehas at nag-alinlangan ng 2 minuto. Bawat paghinga sa loob ng 2 minutong ito ay napakabigat, at ang bawat tibok ng puso ay labis na marahas. Alam ni Mains na malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tumalon. Parang kapag hindi na mabilang ang mga taong nag-bungee jumping, kahit nakatali ang matibay na lubad sa bukong-bukong, hindi pa rin sila nangangahas na tumalon pababa. Higit pa, hindi bungee jumping ngayon si Mains, kundi free fall. Kung gayon tutulungan kita. Bahagyang sinabi ni Surui, pagkatapos ay itinaas ang saber sa kanyang kamay at ibinaon ito sa kidney ni Mains. Tinaksak, hinaila, at tumalsik ang dugo. Nasaksak ang kidney ni Mains, at nanginginig ang katawan sa sakit. Sa sandaling ilabas ni Surui ang kanyang saber, yumuko ang kanyang mga paa at nawala ang kanyang sentro ng grabidad. Hindi mapigil ang nahulog sa rehas. Nagpakawala siya ng desperadong dagendong nang nasa ere siya. At gusto lang ni Surui na hayaan siyang maranasan ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa. Dugo sa dugo, malamig na sabi ni Surui. Boom! Matapos ang isang muffled sound, biglang tumigil ang sigaw ni Mains. Siya ay nakahiga sa lupa, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, at ang isang pool ng dugo ay mabilis na kumalat mula sa ilalim ng kanyang katawan. Inihagis ni Surui ang madugong saber. Hindi niya inaasahan na tumawid ang matalas na sable sa layo na mahigit 20 metro at diretsyong pumasok sa likod ni Mains. Mula sa pananaw na ito, ang sable ay dapat ipasok sa puso. Biglang nanlamig ang nanginginig na katawan ni Mains, saka tumigil sa paggalaw. Hindi lang ito itinapon ni Surui, ang katumpakan ng saber ay sadyang kakilakilabot. Hinawakan ni Surui ang rehas gamit ang 2 kamay, humihingal. Hindi niya gusto ang pagpapahirap sa mga tao, ngunit kapag naiisip niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Chinyo Anto at ng iba pa, at ang nasunog na Yueran Life Hotel, napakasama ng mood ni Surui. Hindi niya patatawarin ang sino man sa mga kalahok, gusto niyang ipaghiganti ang pamilya Chin. Lumapit ang military advisor at mahinang tinapik si Surui sa balikat. Huwag masyadong hindi komportable, sabi ng strategist. Ang electronic na synthesized na tunog, na walang emosyonal na pagbabago-bago, ay tila may pahiwatig ng pag-aalala sa oras na ito. Medyo pervert ba ako? Tiningnan ni Surui ang bangkay na nakahandusay sa kalye. Pisikal at psikolohikal, pinahihirapan ko siya. Ang sagot ng sundalo napakasimple at nakakumbinsi. Hindi mo kailangang magpakita ng anumang awa sa mga napahamak. Ang lahat ng iyong awa ay magpapahirap sa mas maraming tao. Matapos makinig sa mga salita ng tagapayo, tumango si Surui ng malalim. Sa pagkakataong ito ang kilusan ay hindi maliit, dapat may tugon mula sa palasyo ng hari ng Diyos, tama ba? Tanong ni Surui. Katulad nga ng sinabi mo, bakit mo sila pakialaman? Ang strategist ay naglahad ng kanyang mga kamay nang walang pakialam. Walang makakapigil sa amin na gawin ang gusto naming gawin. Sige, walang makakapigil kahit isa. Sabi ni Surui, umiling. Tara, bumaba tayo at tingnan. Ang buong bar ay nagkagulo, at may mga paminsan-minsang hiyawan ng sakit tunog, ngunit ang mga random na eksenang habulan ay nawala. Ngayon, ang mga miyembro ng Sun Temple ay karaniwang naglinis ng mga tauhan ni Mains. Ang mga rabble na tao ay hindi katugma sa mga elite na mandirigmang ito. Sa buong proseso, wala kahit isang miyembro ng Sun Temple ang nasugatan. Mayroon bang aksidenteng pinsala? Tanong din ni Surui. Walang aksidenteng pinsala, sumagot si Huang Ziyao. Ayon sa iyong mga tagubilin, panganay na kapatid, hindi kami mag-iiwan ng anumang kaaway, at lahat ng mananayaw ay maliligtas. Okay,
Then, there are tougher battles to be fighting. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabi. Pagkatapos maglakad palabas, lumapit si Surui sa katawan ni Mains. Ibalik mo siya, sabi ni Surui. Ang mersenaryong pinuno na ito ay patay na at hindi na maaaring mamatay pa. Marahil, sa sandali ng pakikipag-ugnay sa lupa, siya ay tunay na hinalinhan. Sa nakalipas na 3 o 4 na araw. Naisip ni Surui kung gaano karaming mga eksena ng paghihiganti. Ngunit nang tingnan niya ang bangkay ng salarin sa oras na ito. Hindi siya lubos na napanatag, lalo pa. Not to mention the joy after revenge, on the contrary, mabigat pa rin ang nararamdaman niya sa puso niya. Master, ibigay mo sa akin ang telepono. Kinuha ni Surui ang mobile phone ni Mains at kinuha na ng litrato ang katawan ng huli isang malaking high-resolution na larawan. Okay, let them start taste what is it like to suffer before dying. Malamig na sabi ni Surui, at saka pinindot ang send button. Halika. Uminom. Uminom. Sabi ng sekretarya ni Rabasen na nakaupo sa sofa sa box habang nakaakbay sa 2 magagandang babae, ang malalaki niyang kamay ay napaka-dishonest na naglalakad sa kanilang dalawa. At sa mga oras na ito, ang kanyang amo na si Rabasen ay may hawak na 2 modelo ng mga babae, nakabaon ang kanyang ulo sa ibabaw ng mga ito, na para bang lasing na siya. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ng sekretarya. Inilabas niya ang kanyang mobile phone na nahihilo. Ito pala ang mensahe ng lalaking iyon mula sa Mains. Chapter 2385. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Nahihilo ang mukha ni Robson at sinabing. Tingnan mo ang sinabi ni Mains, ang pagganap ng taong ito ay lubos akong nasiyahan, kung mayroon mang katulad sa hinaharap ang usapin ay maaaring ibigay sa kanya. Okay boss, natatakot ako na matutuwa si Mains kapag narinig niya ang balitang ito. Tumawa ang sekretarya. Actually, every time na may ganito, it's a good time for him to enrich himself. Si Mains ay nakakuha ng $1,000,000, ngunit ang perang inilaan mula kay Robson ay maaaring $1,250,000. Kung saan napunta ang natitirang $250,000? Natural, nasa kamay ng middleman, ang secretary. Ang pangalan ng sekretarya na ito ay Rakat. Nakatrabaho niya si Mains sa loob ng ilang taon, at marami na siyang nagawang masama. Malaki na ang kita niya sa pribado. Diyos ko. Sa sandaling binuksan ni Laket ang mensahe ng telepono, kalahating gising kaagad si Gio. Nagbago ang mukha. Muntik ko nang ilabas ang phone ko. Hindi niya akalain na ang kanyang nakita ay magiging ganito ang eksena. Nakita na niya si Mains, ngunit sa mga oras na ito ay nakahandusay si Mains, puno ng dugo ang mukha, malabo ang mukha, at halos hindi na niya makilala ang sarili. Pero itong si Mains talaga. No, katawan ni Mains to be exact. Agad na natakot si Rakat. Hindi niya akalain na nagpadala si Mains ng litrato ng bangkay niya sa kanyang mobile phone. Kaya, sino ang kumuha ng larawang ito? Ang pag-iisip tungkol dito ay nakakaramdam ng labis na kakilakilabot sa mga tao. Baka may pumatay kay Mains at nagpadala sa kanya ng litrato ng bangkay. Iihi na si Secretary Rakat. Bakit nagpadala ang mamamatay tao ng mga larawan ng bangkay sa teleponong ito? Hindi kaya ito ay isang disguise na babala? Bakit niya babalaan ang sarili niya? Sa loob lamang ng ilang segundo, naisip na ng sekretarya ang Ruiran Life Hotel. Hindi na siya masyadong nakakakontak ni Mains lately, kung meron man, this time lang. Nalantad kaya ang mga aksyon ni Mains. Pero hindi ba nila sinunog ang hotel? Hindi ba't pinatay nila ang lahat? Bakit sila ay matatagpuan pa rin sa kanilang mga ulo ng kaaway? Sa totoo lang, noong sinunog ni Mains ang hotel, papatayin talaga niya ang lahat ng miyembro ng pamilyang Chi na naruroon. Gayunpaman, dahil sila ay masyadong pabaya, inaantala nila ang oras upang pahirapan ang mga tao. Na nagresulta sa dumating ang mga pulis sa Earth City upang iligtas ang mga tao, kaya nawalan sila ng pagkakataong tumahimik, kung hindi, ang mga video na iyon ay hindi na naipadala sa Chin. Ang cellphone ni Yueran. Bukod sa pangyayaring ito, hindi maisip ni Rakat kung ano pa ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mains. Basta, kailan ba naging ganoon kataas ang kahusayan ng mga Chinese na iyon? Sa sandaling ito, basang-basa na ng malamig na pawis ang likod ni Rakat. Kitang-kita ng 2 dilag sa paligid niya na may mali kay Rakat.
Nakapout pa rin sila at sinusubukang hawakan ang mukha niya. Hindi inaasahan. Si Rocket ay hindi karaniwan at napakabastos. Itinulak sila sa lupa, umungal siya sa mahinang boses. Umalis ka rito. Halatang sinira ng dagindong ni Rocket ang interes ni Robson. Sa wakas ay nakuha ng huli ang pagkakataong ibahagi ang kama sa dalawang nangungunang modelo, ngunit nagbuhos ito ng malamig na tubig. Anong sinisigawan mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Robson, sabay yakap sa dalawang dalaga at hinalikan sa noo. Mga beauties, huwag kayong matakot. Mamamatay na si Rocket. Boss, may nangyari, may nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, ang paghila kay Besen ay lumaki sa isang tiyak na lawak, at sinabi niya ng walang pasensya. Kung may malaking mangyari, kailangan nating maghintay hanggang ngayong gabi. Rocket, napakaraming taon mo na akong kasama, masyado ka bang nagpapanik kapag may na-encounter ka? Sabi, ang kanyang malaking kamay ay pumisil ng ilang dilag sa baywang ng dalawang dilag, higit pa rito, walang malaking kaganapan ang kasing halaga ng dalawang dilag sa aking mga bisig. Nang marinig ito ng dalawang babae, tuwang-tuwa ang dalawang babae at nagpasya silang ganap na masiyahan si Robson ngayong gabi, at hindi na sila malilimutang muli. Gayunpaman, hindi nakinig si Rocket sa boss sa pagkakataong ito. Bigla siyang tumayo, saka hinayla ang dalawang dilag, at inihagis ang telepono kay Rabasen. Boss, hindi ito ang oras para makipaglaro sa mga babae. Tingnan mo ang iyong sarili, tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang pinapanood ko? Hawak-hawak ni Robson ang telepono, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit ang dalawang magagandang modelo ay hindi napigil ang mapasigaw. Ah, patay. Pulalas ng dalawa. Ibinoling ni Rocket ang kanyang ulo at umungal. Umalis ka rito. Kung may manggahas magsalita, papatayin ko siya. Lumabas ang ilang babae, naiwan si Robson na hingal sa telepono. Maaaring ang itim na lalaking ito ay si Maines. Puyat na rin ang alak ni Robson. Tama, boss, ito si Maines. Sabi ni Rocket, to be exact, patay na siya, ito ang katawan niya. Ito ang kanyang bangkay. Nang marinig ito, likas na itinapon ni Rabasen ang telepono sa isang tabi. Walang gustong humawak ng bangkay. Anong nangyayari dito? Umungol si Robson. Bakit lumitaw ang kanyang katawan sa kanyang sariling mobile phone? Sino ang kumuha ng litratong ito? Huminga ng malalim si Rocket, pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang ulo, at sinabi sa mabigat na boses, dapat kinuha iyon ng taong pumatay sa kanya. Bagamat labis na natakot si Besen, naiintindihan pa rin niya ang pinakabuod ng bagay. Kung gayon, bakit ipinadala ng mamamatay tao ang larawan sa iyong mobile phone? Sa sobrang emosyonal na pagkabigla, ito halatang nauutal silang dalawa. Boss. Maaaring nalantad ang ating bagay, huminga ng malalim si Rocket. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sinubukan ng husto pinisil ang kanyang marahas na pagpintig ng puso, sinabi niya, napaka-posible na ang usapin ng URN Lifetime Hotel ay alam ng huwaksiya, at narito sila para sa paghihiganti. Paghihiganti. Pagkarinig nito ay napaupo si Robson sa sofa. Sa maikling panahon, hindi na niya matuno ang balita. Dam, anong nangyari? Bakit nangyari ito? Huminga ng malalim si Robson para pakalmayan ang sarili, ngunit tila wala itong gaanong pakinabang. Hindi ba sinabi ko na dapat itong gawin ng palihim? Sino ang nag-leak ng balita? Pagtingin sa kanyang sekretarya, may nakamamatay na tingin sa mga mata ni Robson. Ang walang kwentang bastos na ito. Incompetent bungler. Gayunpaman, nang ganito ang iniisip ni Robson, hindi niya naalala kung gaano karaming maruming gawain ang ginawa ni Rocket para sa kanya, na nagpaginhawa sa kanya. Isang pagkakamali lang, at nagngangalit na ang ngipin ni Robson, gusto niyang patayin ng tuluyan si Rocket. Ang hinaharap na tagapagmana ng pamilya Malmo ay hindi lamang maliit ang pag-iisip, ngunit napakalupit din. Kung alam ng sekretarya na si Rabasen ay ganoong tao, iniisip ko kung pipiliin niyang tulungan ang taong ito na mamatay sa loob ng maraming taon. Dumb bastard. Habang pinag-iisipan niya, mas lalo siyang nagalit, at bago pa makasagot si Rocket, pinalayas na niya. Ang huli ay sinipa mula sa sofa hanggang sa lupa. At wala na siyang oras upang suriin ang sakit sa halip. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi, "Boss. Partikular na inutusan ko si Maines tungkol sa bagay na ito.
Nahayaan siyang maging maingat at huwag hayaang lumabas ang anumang chismis, at binigyan ko pa siya ng utos na patahimikin siya. Ito pala si Rakat ang humingi ng katahimikan. Ang lalaking ito ay kasing bisyo ng kanyang amo. Just for the sake of vent, hindi siya nagdalawang isip na tapusin ang napakaraming artikulo buhay ng tao. Ang Panginoon at lingkod na ito ay parang asong rakon. Damn bastard, bakit ang tanga mo? Galit na bulyo ni Robson, napakasaya niya nitong nakalipas na 3 o 4 na araw, at tuluyan na niyang iniwan ang negosyo ng kumpanya, gabi-gabi kumakanta, at namumuhay sa lasing na panaginip. Sa totoo lang, ang pamilyang Malmo ay orihinal na isang higanti sa industriya ng hotel. At si Rabasen ay may mahusay na management team sa ilalim ng kanyang utos. Araw-araw, kahit wala siyang ginagawa, mabibilang niya ang pera mula madaling araw hanggang madaling araw. Ngunit noong nakaraan, nagsumikap pa rin siya, kahit na mas mahusay kaysa sa maraming mayayamang pangalawang henerasyong anak na lalaki. Dahil sa insidente ni Chinyueran, nakahanap si Rabasen ng dahilan para pasayahin ang kanyang sarili. Bihira lang makatagpo ng ganoon kasayang kaganapan, kaya mas mabuting magdiwang pa ng ilang araw. Gayunpaman, ang oras upang ipagdiwang ay hindi pa dumarating, at ang lahat ng kaguluhan ay pinaghalo ng madugong larawang ito. Boss, hindi ko naman po talaga kasalanan, paulit-ulit ko na pong ipinaliwanag kay Mains, naisip ni Rakat na magpaliwanag. Actually, sa ganitong panahon, hindi na talaga dapat umiwas sa responsibilidad. Ibinigay ni Rabasen ang bagay sa kanya, at ibinigay niya ito sa iba, ngunit hindi ito natuloy sa huli. Hindi ba siya responsable? Matapos marinig ang mga salita ni Rakat na umiiwas sa responsibilidad. Galit na galit si Robson na malapit na siyang sumabog. Tumayo siya, pumunta sa tabi ni Rakat, at sinabi sa kanya, tumayo ka para sa akin. Mukhang alam na ng huli ang gagawin ni Robson kaya naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao at diretsyong tumayo sa kinauupuan ng walang imak. Pinuksan ni Robson ang kanyang pana mula kaliwa pa kanan, kumaluskos, at sinampal ang kanyang sekretarya ng higit sa 100 beses na sunod-sunod. Ang mga pisngi ng huli ay namumula at namamaga, ang kanyang bibig ay dumudugo, ang kanyang mga tainga ay umuugong, at tila may hindi mabilang na maliliit na bubuyog na lumilipad sa kanyang harapan. Boss, kasalanan ko. Tiniis ni Rakat ang sakit at ipinikit ang kanyang mga mata at sumigaw. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi pa ngayon ang oras para managot, ang pangunahing prioridad ay ang mag-isip magkaroon ng isang makatwirang solusyon. Sa katunayan, ang bagay na ito ay hindi pa rin karanasan ni Rakat. At talagang nakipag-ugnayan siya kay Mains ng direkta. Kung ang mga taong iyon sa madilim na mundo. Tiyak na aalamin niya ang patong-patong ng mga tagapamagitan, patong-patong, para kahit na malantad siya sa wakas, kakailanganin ng maraming trabaho ng mga investigador. Kaya, madaling natagpuan ni Surui ang katawan ni Rakat na talagang dulot ng kapabayaan ng huli. Pagkatapos sabihin sa akin, anong paraan ang maaaring gamitin upang malutas ang bagay na ito. Kinuha ni Robson ang kwelyo ni Laket at sinabing may malungkot na ekspresyon. Kung wala kang mahanap na solusyon, papatayin kita.